MMDA, hindi na itutuloy ang odd-even scheme sa Hunyo. Number coding scheme mananatili. May live report si Erlo Bringas. Erlo, good morning. Maulang Lunes, Kuya Jen and Jem, hindi inanunsyo na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi na rin itutuloy yung pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA kasunod ng pagpapaliban ng EDSA Rebuild. Inanunsyo kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ang pagkansela ng EDSA Rebuild. Ito upang mabigyan daw ng mas mahabang panahon yung ating mga kababayan motorista at maging ang kinaukulan para paghandaan, ilatag maigi ang mga kaukulang guidelines patungkol dito. Ayon kay MMDA Chairman Romando Ortez, ang pagpapaliban ng scheme ay magbibigay rin daan sa ahensya upang muling suriin ang plano para mapagaan ang inasang mabigat na daloy ng trapiko sa panahon ng rehabilitasyon ng EDSA. Dagdag pa ni Artes, ang pagpapaliban ay magbibigay rin ng panahon para maghanap ng iba pang solusyon upang mapagaan ang epekto ng rehabilitasyon sa mga motorista maging sa mga commuter. Patuloy naman ang MMDA sa pagpapatupad ng umiiral na number coding scheme. Ito yung pinatupad na nila nung una pa lang. Ito yung mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at yung isa na alas 7 ng gabi, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat anyang bigyan ng sapat na oras pag-aralan kung may mga bagong teknolohiya na makakatulong sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng 23.8 kilometers na kalsada. Katakdasan ng simulan yung EDSA Rebuild ng June 13 at maaaring tumagal sana ng taong 2027. Samantala, nilinaw din ng MMDA, Kuya Jen at Jem, na tuloy pa rin yung no contact apprehension policy taliwas doon sa mga kumakalat sa social media na kasama ito sa inanunsyo ng Pangulo. At kaya nagpaalala rin sila doon sa mga motorista na dadaan doon sa may mga NCAP na kalsada na sumunod po sa batas trapiko noong pagsagalo na hindi po kayo makuhanan ng mga kamera ng NCAP. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City, Erlo Bringas para sa 100% balita. Sa latest ba, Erlo, gaano na karami yung nahuli ng NCAP? Kuya Jen, more than 2,000 na last week. So talagang medyo madami-dami pa rin yung sumusuway sa batas trapiko. At karaniwan sa baga nahuli nila ay mas madami motorsiklo at yung mga private cars, Kuya Jen. Paano pala Erlo yung free skyway? Suspended na rin yun, pati yung mga additional buses, wala na rin yun, ano? Yes, lahat ng mga connected doon sa naging plan doon sa EDSA Rebuild ay suspended muna as of now habang isinasaayos at ibinabalangkas maigi yung mga guidelines patungkol sa gagawing EDSA Rebuild. Ayun. So, marami-rami na rin pala yung nahuli ng NCAP. Mabuti pa yung camera ganyan, no? Effective. Pero ano ba? Wala na rin yung mga nahuli. May mga nagpuprotesta ba, Erlo? Sa kayo, Kuya Jen, wala pa, pero sa social media, napakadami nilang nagpo-protesta, no? Pero ang sabi kasi ng MMDA, once na mahuli ka, 7 days pa bago dumating sa iyo yung notice. Pero ang problema kasi, snail mail pa yung ginagamit, kaya yung iba umaabot ng ilang linggo bago makarating sa kanila yung mismong violation, Kuya Jen. Ayun. Yung kasi ang legal way, ano? Yes, Kuya Jen. Yung snail mail ang gagamitin para legal. Ayun. Tama. Yun nga lang ang kakaibahan niya. At least yung NCAP, Erlo, marami nang nahuli. At wala pang gaano nagpoprotesta. Ikaw ba may nahuli ka na? Wala pa rin. Wala pa din, Kuya Jen, eh. Ayun lang. Wala pa rin ako. Maraming kamote na huli, Kuya Jen. Parang malungkot ka pa, Erlo, na hindi ka pa nahuhuli ng NCAP.